manindigan sa katotohanan, bumangon sa awa, lakas ng loob, at sama-samang paglalakbay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, March 23, 2026, ng ikalimang linggo ng Kwaresma. Sa buhay sundalo at sa mga nasa serbisyo, may dalawang mabibigat na karanasan. Ang hindi ka nauunawaan at ang alam mo, nagkamali ka. Pareho itong nakakapagod sa isip at mabigat sa puso. Pareho itong nakakaapekto sa mental health. Ngunit, ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng direksyon kung paano tayo magiging matatag sa loob o spiritually resilient. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 13, verses 1 to 9, 15 to 17, 19 to 30, and 33 to 62, si Susana ay inosente, ngunit pinaratangan. Pwede siyang sumuko para makaligtas, pero pinili niyang manindigan kahit walang kumampi sa kanya. Nagtiwala siya na alam ng Diyos ang katotohanan. Ito ang tunay na lakas ng loob. Manatiling tapat kahit hindi ka pinaniniwalaan. Manatiling kalmado kahit mali ang paghusga sa iyo. Magtiwala sa Diyos kahit parang nag-iisa ka. Sa serbisyo, may mga ganitong sitwasyon. Hindi lahat nakakaintindi sa iyo. Pero tandaan, kilala ka ng Diyos. Nakikita niya ang puso mo. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verses 1 to 11, isang babae ang nahuli sa kasalanan. Handa na siyang hatulan ng lahat. Pero sinabi ni Jesus, ang walang kasalanan ang maunang bumato at isa-isa silang umalis. Pagkatapos, sinabi niya, hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ito ang pangalawang uri ng katatagan. Ang kakayahang bumangon muli. Sa buhay serbisyo, may pagkakamali. May pagkukulang. May mga bagay na pinagsisisihan. Pero ang mensahe ng Diyos, hindi ka tinatapos ng iyong pagkakamali. May pagkakataon ka pang magsimula muli. Ang ating mga pagbasa ay nagpapaalala din sa atin ng spiritual resilience, dalawang pinagmumulan ng lakas. Una, kapag hindi ka nauunawaan, manindigan sa tama. Huwag hayaang sirain ka ng maling paghusga. Diyos ang nakakakita ng totoo. Pangalawa, kapag ikaw ay nagkamali, bumangon sa awa ng Diyos. Huwag manatili sa hiya o guilt. May panibagong simula lagi sa Diyos. Ang diwa ng synodality ay nagpapaalala sa atin na huwag mag-iwanan. Sa Ebanghelyo, handa ang mga tao na humusga, pero pinigilan sila ni Jesus. Sa ating komunidad, sa unit, sa opisina, sa pamilya, tinatawag tayong huwag agad humusga. Matutong makinig at umunawa. Suportahan ang kapwa, lalo na sa nahihirapan. Dahil ang tunay na lakas ng isang organisasyon ay hindi lang disiplina, kundi malasakit at pagkakaisa. Mental health becomes stronger when a person knows, may kasama ako, hindi ako nag-iisa. Kaya manindigan sa katotohanan kapag sinusubok, bumangon muli kapag nagkamali, at huwag iwanan ang isa't isa. Dahil ang tunay na lakas ng isang sundalo at ng bawat tao ay hindi lang pisikal, kundi panloob, lakas ng loob, pananampalataya at pagkakaisa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, bigyan mo ng lakas ang aming mga sundalo at lahat ng nasa serbisyo kapag sila ay hindi nauunawaan. Tulungan mo silang bumangon kapag sila ay nagkamali. Turuan mo silang magdamayan at hindi mag-iwanan. Palakasin mo ang kanilang isip,
puso at pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Ignacio ng Loyola, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.